Hapon po lahat sa buong kapuluan. Ako po si Mother Paring, naririto sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. April 8, 2024, ito po ang pahayag. Ako mga anak ay sadyang narito, kay sadya aking mga anak, mga dinadalaw ko. Lalo-lalo na ang may mga lihim na karamdaman, andasan ninyo ang sadyang una at number 1. Kaya kung ako man isadyang dumadalaw sa inyo, baguhin nyo aking mga anak, ang linya at pagbabago. Kaya ngayon ituturo ng babaeng milagro kung ano ang dapat gawin. Ingatan nito. Ito po ang sabi ng mahal na Panginoon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang banggit po dito, kung kayo may nararamdaman, agapan niyo po ang pagpapagamot. Hindi po masama ang hanapin ninyo ang katotohanan. At ang pangalawa po, sasabihin ko sa inyo na kung may sinabi man po ang isang doktor o isang katulad ko, i-follow up niyo po yun, humanap din po kayo ng katulong. Huwag po kayo basta papanig sa isa. At ang akin pong magiging pahayag, huwag po kayong pa-opera ng pa-opera. Kasi po ngayon, napakarami pong tumutubong mga kulani sa katawan ng tao. Hindi niyo po alam, kapag po dito sa kaliwa at may andarang usos, meron po dito bukol. Pag po naman dito po, kaliwa, kanan. Kanan, kaliwa. Kaya ngayon po, ang akin pong ibabalita sa inyo, tungkol sa mga kulani. Ganun din po naman sa kababaihan, nananawagan po ako na hindi niyo sukat akalain na matuklas ng Mother Paring. Kapag po ang lining bumaba, doon po nagmumula yung bumababa at nagkakaroon po ng buwa at saka dinututo. Ngayon, ang tangi ko po masasabi sa inyo, kung hindi niyo pa ako nakakilala, lagi po kayong magbibigkis ng inyong tiyan. Hindi naman po napakahigpit kasi po yun nakaka-protection. Nananawagan din po ako sa lahat ng mga nagtatrabaho na bumubuhat na mabibigat. Kapag po kayo pupwesto na doon, tatalian nyo na po yung bewang nyo kasi po yun may suporta para po maiwasan ninyo ang usos. Tapos po, ibabalita ko rin po sa inyo ang sinyalis ng prostate. Ang sinyalis po ng prostate, ganyan po yan. Ito po ang are, ayan. Kapag po ito'y nakaloob na, ganyan po yan. Para na lang punta po ng cosmos. Kaya ito po, huwag niyo pabayaan kumikot ito, na ito ay mamanas. Kasi po, pag namanas po ito, pupunta po sa left, naroroon po at nakaipon ng bakterya. Huwag niyo pong pabayaan. Ipaniliwanag ko rin po sa inyo ang sikreto tungkol sa sakit sa bato. Kapag meron kayong sakit sa bato, ganito, magpundar kayo ng langis, halimbawa, 10 liyo, kayo rin, tapos inumin nyo. 3 araw na sunod-sunod, halimbawa, 5. Tapos magbanda kayo isang araw. Tapos uminom kayo uli ng 4. Huwag po kayo matatakot. Kaya po nananawagan ako sa mga may nararamdaman sa sakit sa bato, sa prostate, sa colon, lalo-lalo na po dito sa mga may diabetes. Huwag po kayong mag-alala. Itanong niyo po ulit sa akin kung bakit. Hindi niyo po sukat akalain na yan pala pong diabetes, naiipon po pala ang tambak na bakterya sa loob ng katawan ng tao o lalaki. Ngayon, kapag po umandar dito sa paa na yan, diyan po nakukuha ang bukol. Ang bukol at ang pagputol. Ngayon, ako po ay naririto. Hindi po ako nagpapaliwanag sa inyo ng pakaliwa at pakanan ang ibig ko sabihin. Binibigay ko lang po sa inyo ang pamamaraan. Pero hindi po ako namimilit sa inyo. Kaya kung sakali man po na ako'y nagbabalita palagi dito, tawag lamang po at tungkulin ng aking tinanguan sa Panginoon. Kasi siguro naman, alam nyo ang Mother Paring ng Bulacan. Tunay naman po, talamak na po ang aking pangalan. Kaya lang po, 84 na rin po ako. Nahihina na rin po akong gumalaw. Pero sa totoo lang po, pag po ako'y manggagamot dito, kahit po maghapon, kapag po talagang araw at oras ng gamutan, hindi po ako sumusuko. Kaya lang po ako susuko kapag po hindi naniniwala ang tao. Kaya kayo mga naniniwala, habulin niyo na ako, hindi pa ako aalis. Kasi nagbalita rin ako sa inyo na, alam niyo ba, mahirap din ang mamatay. O dahil ninyo, mahirap din iwanan ng pwesto, mahirap din iwanan ng mga apo at mga minamahal sa buhay. Kaya kung ako may nakikilala nyo, naririto ako na lagi ako naghahandog sa inyo ng kandila. Yung kandila ng buhay, ito po ang banggit. Aking mga anak ako ay pakinggan. Liwanag ng ilaw, kandilang nagmamahal.
Basta kayo ay may kandila, kandila ng buhay, hindi nyo sisindihan, hindi may pagkulang. Ang ibig po sabihin ng kandilang ito po ang nakuha kong premyo sa mahal na Panginoon sa edad kong 84 at 38 service sa chapel. Alam niyo po ba, pinakamatindi, ako po ang babaeng 15 beses pinako sa krus. At sasabihin ko rin po sa inyo na ako po'y ibinurol na. Ito po at pinagmamalaki ko po sa inyo ang highest father. Ito po, nung ako po'y iburol, nakita ko po ito. Ang bagit ko sa akin sa unang arangkada, sabi po sa akin, sumunod ka, sumunod ka, sumunod ka. Ang sagot ko po, hindi po ako makasusunod sa inyo. Dahil po 4 ang anak ko, ayoko po pong mamatay. Ngayon, itutuloy ko ang kwento ko. Doon ko po nakita ang highest father, ang inang birhen, ganyan po kataas, ganyan lang po. Pagkatapos po, ang mahal na Jesus naman po, walang kasing ganda. Kung ako lang po sculptor at nakukuha ko po. Kaya po ang masasabi ko sa inyo, kung ako man po nagbabalita, huwag na po sana ako susumbahan. Kasi hindi po ako uupo dito para po ako'y magsalita ng hindi katotohanan. Wala po kayo magagawa. Kasi iyon po ang binigay sa akin na ating mahal na Panginoon. Kaya po ito sa hapon na ito, ang tatalakayin po natin ay ganito. Di ako po'y nagagawa, babasahin ko na lang po. Kayo aking mga anak ay aking pinagmasdan. Kaya kung sakali man, ayusin ninyo ang inyong nilang buhay. Para kung sakali man at kayo ay naririto na sa dulo, maganda ang mararamdaman niyo. Ako kasama niyo. At uulitin ko po sa inyo, kung kayo po'y magdarasal, huwag niyo na po sasabihin na magdarasal po kayo, pautahin niyo po ako ng mahabang buhay. Huwag niyo po sasabihin yun. Ang sasabihin niyo po'y ganito, Ama namin nasa langit, ako po ay naririto, humihingi po ako sa inyo ng tulong, kayo na po ang bahala sa aking hiram na buhay. Huwag niyo sasabihin pautangin, pautangin, pautangin. Kasi po, kung ano ang dinami-dami na sinabi niyo pautangin, ganon din po karami ang sasabihin niyo, mamatay na sana ako, mamatay na po sana ako, mamatay na po. Puro hirap. Kaya ngayon, nahamar si Mother pa rin, April 8, 2024, isang maligayang pagpasok, pagbati ng Diyos sa inyo at pagdalaw. Kaya kayo po sa pamagitan ng liwanag ng kandila, ipundar niyo po agad ang paniniwala. Kaya po, ang lahat ng napupunta dito, nananawagan din ako sa mga pupunta dito. Sana bago kayo pupunta dito, i-apply nyo sa lahat ng kamag-anakan nyo. Kasi po, wag po yung kung kailan nananarin ito, gumastos na po ng 20 mil sa sasakyan, pagkatapos tumawag sa ibang bansa, tapos kumontre na sa ibang bansa, abay sayang. Palakpakan nyo, sayang yung pagkakataon. Kasi sabi nga po dito, ang pumupunta dito hindi napapalungit. At lalo-lalo naman po ako na humahawak sa inyo, ayoko na pong gumawa ng kasalanan. Kung ano lang po ang pinasasabi sa akin dito, ito lamang po ang sinasabi ko sa inyo. Hindi po makukulangan, hindi po mararagdagan. Kasi po ang bibig ko, dahan-dahan lamang binubuksan ng mahal na Panginoon sa pagbabalita sa mamamayang Pilipino. Kaya ang aking pong pananawagan gising na kayo. Ayusin niyo lahat ang dapat ayusin. Lalo ang inyong mga pwesto, ang inyong mga pagmamahal, ang inyong mga ari-arian. At lalo-lalo na ang inyong pagmamahal sa mga anak, pare-parehasin nyo. Nananawagan din po ako sa mga new generation, huwag kayong masyadong magpupundar na hindi maganda na pakisama sa magulang. Swerte kayo. Itanong nyo ulit sa akin kung bakit. Kayo'y nakapag-aral. Kami po nung unang kapanahon na namin, gusto namin mag-aral, hindi po kami nakapag-aral. Itanong niyo po sa amin, wala po kakayanan ng magulang namin. Pero po ngayon, bilib po ako sa mga tao. Talaga pong ipinupundar po nilang mapag-aral ang kanilang mga anak, mga apo, pinatutulong-tulungan. Kaya kung sakali man po na ito'y narinig niyo ang aking binalita, binabasa ko lang po, nagagawa ko. Kayo aking mga anak ay gumising, ako'y naririto, sasakuruhan ko kayo. At kung sasabihin niyo naman at itatanong niyo ako kung nasaan po ba kayo, eto nasa langit, nasa lupa, nasa lahat ng aking ginawa. Palakpakan niyo. Kaya ipapagin ko, bakit naging nakakalimutan? Alam niyo ba, taga saan po ba kayo? Laguna. Alam niyo, love ko kayong lahat. Kaya tasa kandila niyo. Ito ang kandila ninyo. Nahihiling dito ang lahat ng bagay. Ito ang kandila. Iwinamagayway ng Mother pa rin. Ito lalo kung, alam niyo ba, kung wala kayong pagkain, hindi po dadasalin niyo.
Mahal na Panginoon, mahal na Ama, ng mahal na Birhen. Alam niyo po, wala na po akong maisip pagpunan. Talaga pong kayo na lang po ang pag-asa ko para sa aming ikabubuhay, sa aming karamdaman. Hindi ko po alam kung saan kami kukuha ng pera. Tandaan niyo, eto sagot, kung kayo may kahilingan, naririto ako at nakaagapay sa inyo. Kaya nga lang at dangan nga lang, hindi ko ura-urada na ibibigay ang inyong kahilingan. Palakpakan niyo. Kaya ang pagbati nito ng Diyos ay isang magandang maliwanag na ang Diyos ang patnubay sa lahat. Kaya kung ako man po ay umupo dito, sana request and please, huwag niyo po akong hahatulan. Ay kasi po, kayo rin po, sa inyo rin po tatama yun. Dahil ako po yung umupo dito, wish buhay na po ako. Wala na po akong magagawa. Nasa last period na po ang aking hiram. Kaya hindi po ako nalulungkot. Itanong sa akin ng bagay. Kasi po, nagampanan ko na po ang lahat. Kaya po, ngayon wala na akong masasabi. Sa umaga, gising tayo. Paghapon, maganda na at nakatapos na naman ang isang araw. Kaya po, lubusin natin ang lahat ng ating magandang gagawin para anuman ang mangyari, malinaw ang ating isip. Kung sila man po ay nagagalit, huwag po kayong magagalit. Huwag po kayong gumawa ng kaaway. Kaya ang tanging kong masasabi, lagi po kayong pumarada sa matuwid na landas. At lalo-lalo na po, kung may sakit po ang gilagid ninyo, ipaayos niyo po agad sa doktor, sa dentista. Huwag niyo po pabayaan lalo sa ngipin. Ito po'y pumupunta sa utak. Kapag naman po sa sakit dito naman po sa sinusitis, ito naman po ay konektado sa utak. Kaya po lagi yung pag po may nararamdaman kayo sinusitis, isisinga po yan kasi yung lagi marado. Kapag po yan isinising, lagyan niyo po ng Vicks, papasukan po ng hangin. Kaya isang napakagandang paliwanag ng Diyos patnubay sa mga tao mamaya. Maraming po salamat sa mga nagsidalaw sa akin. Palakpakan niyo. Maraming po salamat sa akin. Ito, alam niyo, hindi ko kayo makakalimutan. At kung kayo may kailangan, heto lang ako. Kaya lang, ihanda ninyo ang gagamitin na hindi tayo nababaliwala. Sagot kayo, opo. Siguro, alam niyo naman ang mga gagamitin. Napaka magastos po. Nananawagan po ako sa mga prostate, 30,000 po. Sa colon po, 2 po. Sa bato po. Sa bato, 15. Kasi po, ang kuha po ng nilalabas ng liyong, konti-konti lang, lalo pang gamot, hindi po nakakasya. Kasi po yun, pag nilagay ko po sa loob ng bituka, tataustos na po yun, huwag po kayo mag-alala. Nananawagan ako, yung may mga agam-agaw, wala pong masamang nagaganap. Lalabas po lahat ng bakterya ninyo sa loob ng inyong katawan. Tumayo ka. Nasaksihan mo ba kung paano? Sagot. Paano mo nasaksihan, anak? Hindi, nakita mo. Nakita mo lahat at saka ako ang nanay katulong. Ayun. Talaga po, pag binusan po ng langis, 2 po ang ginagamit ko, labatiba. Isa po sa langis, isa sa tubig pa po yun. Pati po mga bato-bato sa loob na tatanggal. Talaga lang pong ganyan, ang himala ay hindi natin maiiwasan. Kaya kung sakali man ako'y paulit-ulit na nangungusap sa inyo, yung pong kakayanan ko ay mahirap paniwalaan. At ako rin po ang masasabi sa inyo, mahirap pong hatulan ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Kaya hindi ko na po pakahabaan ang aking sasabihin. Basta po lahat kayo, love ko, lahat ang may karamdaman.